Purihin ang Panginoon, umawit na kagalakan, at tutugin ang gitara, at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta, hipan ang trumpeta. Sa lahat po ng mga nasa kani-kanilang tahanan at taimtim na nakikiisa dito sa online Mass sa Tanawan City at sa inyong lahat nakaisa natin ngayon sa misa, face to face, magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Minamahal na mga kapatid, sa tuwing tayo magdiriwang ng misa, tayo ay sumasamba at nagpupuri sa Diyos. Nagpapasalamat sa Diyos. Humihingin ng tawad sa Diyos sa ating kasalanan at humihingi ng mga kailangan natin sa buhay upang maging kalugod-lugod tayong lalo sa harap ng ating Panginoon sa ating pagsamba at papuri at pasasalamat. Pagsisihan muna natin ang ating mga kasalanan. Tumahimik tayong sandali, isipin ang kasalanang ihihingi natin ng awa at kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayong lahat ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. O Diyos, Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Juan Bautista upang ihanda ang bayan para sa Panginoong si Kristo. Ipagkaloob mo pong magalak sa Espiritu
ang iyong bayan at patnubayan ang kalooban ng tanan sa daan ng kaligtasan at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Makinig kayo, mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa ako isilang, at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya ang sa akin laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ang lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap. Hindi nagtagumpay, gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayon may itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan, na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipanganak ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya upang timbunin ang nangalat na mga Israelita at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan. Sa Kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mga halaga pa akong ipagagawa sa iyo, bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa, upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, poon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko ay pawang iyong nalalaman. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Ang anumang aking sangkap, ikaw, Diyos, ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Lahat ito'y nakikintal sa puso ko at loobin. Ang buto ko sa katawan, ong iyon ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, do'y iyong mapapansin. Lumalaki ako roong sa iyo'y di nalilihim. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo nang sa uloy alisin ng Diyos, inihalili si David upang maghari sa ating mga ninuno. At sa ganito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpuan ko kay David na anak ni Jesse, ang lalaking nakalulugod sa akin, isang lalaking handang tumupad sa lahat ng inuutos ko. Mula sa angka ng lalaking ito, ipinagkaloob sa Israel si Jesus, ang kanyang ipinangakong pagligtas bago siya dumating. Ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihat, talikdan ang kanilang mga kasalanan at pabinyag. Nang matapos na ni Juan ang kanyang mga gawain, sinabi niya sa mga tao, "Sino ba ako sa akala ninyo?
hindi ako ang Kristo. Ngunit siya'y darating na kasunod ko, at hindi ako karapat-dapat kahit taga-alis ng panyapak. Mga kapatid, kung mahal sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ikaw, Juan, ay propeta, sinugo upang manguna sa manunubos ng sala. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pakinggan natin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ika-8 araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipangangalan sa kanya gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi. Juan ang ipangangalan sa kanya. Subalit walang isa man sa inyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang amang si Zacarias at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan, at namangha silang lahat. Kapag dakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos, natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip naman ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y tumira sa ilang hanggang sa oras na magpakilala siya sa Israel. Ito, mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon ho ay ipinagdiriwang natin ang dakilang kapiyastahan ng pagsilang ni Juan Bautista. Sang-ayon sa kalendaryong pangliturhiya ng simbahan, tatatlong kaarawan o tatatlong birthday ang ipinagdiriwang ng simbahan sa buong taon. Una, ang kaarawan ng Panginoong Hesus, December 25. Ikalawa, ang kaarawan ng Mahal na Birheng Maria, September 8. At ang ikatlong kaarawan ni San Juan Bautista, ngayon.
Kapag ipinagdiriwang natin ang kapiyastahan ng iba pang mga santo, ang ginagawang kapiyastahan ng mga santo, hindi yung araw ng kanilang pagsilang, kundi yung araw ng kanilang kamatayan. Kung kailan sila namatay, yun ang ginagawang kapiyastahan ng ibang mga santo. Bakit kamatayan? Sapagkat ang kanilang kamatayan, ito'y pagsilang nila sa buhay na walang hanggan. Their death is their birth to eternal life. Kaya ginagawang ang kanilang kamatayan ang kapiyastahan nila. Exception to this ay si San Juan Bautista. Talagang ipinagdiriwang mismo ang kanyang kaarawan, ang kanyang pagsilang, sapagkat kakaiba siya sa lahat ng mga propeta. Katangi-tangi siya. He surpassed all other prophets. Kaya ipinagdiriwang ang kanyang kaarawan. Pero ipinagdiriwang din natin ang kanya namang kamatayan, ang kanyang pagpapakasakit at kamatayan. Kailan natin ipinagdiriwang ang pagpapakasakit at kamatayan ni Juan Bautista? August 29. Ang kanyang pagsilang at ang kanyang kamatayan, inaalaala natin taon-taon. Ang pagsilang ni Juan Bautista ay talagang katangi-tangi. Siya mismo'y katangi-tangi at ang kanyang pagsilang ay pinangungunahan ng mga hindi pangkaraniwang pangyayari. His birth is surrounded by extraordinary events. Unang-una na lang, yung kanyang pagsilang, ito'y pinangunahan ng pagbabalita ng anghel. The birth of John the Baptist was preceded by the announcement of the angel. Kaninong pagsilang? Ang talagang bago pa isilang ay ibinalita na ng anghel. Pagsilang laang ni Jesus at pagsilang ni Juan Bautista ang ibinalita ng anghel. May pagbabalita ng anghel. Ikalawa, nung si Juan Bautista ay nasa sinapupunan pa lang ng kanyang inang si Elizabeth, ang kanyang pagsilang ay nasa sinapupunan pa lamang siya'y pinabanal na. Sa katunayan, nung dumalaw si Maria sa kanyang pinsang si Elizabeth, nung makita ni Elizabeth si Maria, naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa kanyang sinapupunan, si Juan Bautista. Habang nagkukumustahan si Maria at si Elizabeth, nagkukumustahan din si Jesus at si Juan Bautista sa sinapupunan nila. Naggagalaw sa tuwa si Juan Bautista, nasa tiyan pa ng kanyang ina. Pagkatapos, nung ibinalita ng anghel kay Zacarias na ang kanyang asawang si Elizabeth ay nagdadalang tao, hindi makapaniwala si Zacarias. Kaya ano ang nangyari sa kanya? Siya ay napipi, hindi nakapagsalita. Kaya lamang siya nakapagsalita ay nung bibigyan na ng pangalan yung bata.
Sinabi niya, isinulat sa papel, Juan. Nung maisulat sa papel, nakalag ang kanyang dila at si Zacarias ay nakapagsalita. Yan ang mga kakaibang pangyayari na ganap sa pagsilang ni Juan Bautista. Ang pagsilang ni Juan Bautista, ito'y katuparan ng pangako ni Propeta Malakias, na sinasabi ni Propeta Malakias bago dumating ang Mesiyas, ipadadala si Elias, isa sa mga propeta sa lumang tipan. At yun nga ang nangyari. Ipinadala si Juan Bautista bilang pangalawang Elias. Akala ng mga tao ay talagang si Elias, yung propeta sa lumang tipan, ang ipadadala. Hindi nila namamalayan si Juan Bautista. Si Juan Bautista ang pangalawang Elias. John the Baptist is the second Elijah. Siya ang kahuli-hulihang nagsalita tungkol sa pagdating ng Mesiyas. He was the last of the messianic prophet. Ngayon, minamahal na mga kapatid, pinag-uusapan din lang natin ay ang pagsilang ni Juan Bautista. Kapag tayo ay isinisilang, pangkaraniwan, tayo ay umiiyak. Di ho ba? Kapag hindi umiiyak ang bata, kuminsan pinapalo sa puwet para umiyak. Pinipikpik sa puwet. Pag umiyak na ang bata, yung mga nakapaligid na tao, nakangiti na sila. At habang lumalakas ang iyak ng bata, lalong lumalaki ang ngiti ng mga nakapaligid sa kanya. Di ho ba? Sana tayo, ganon din tayo. Nung tayo isilang, marahil tayo umiiyak. Nakangiti naman yung ating nakapaligid sa atin. Sana pag tayo namatay, mabaliktad. Tayo naman ang nakangiti at yung nakapaligid ang umiiyak. May kahulugan ho yun. Pag namatay, ay nakangibit, hindi magandang pangitain yun. Ibig sabihin, hindi natin natanggap ng husay ang kamatayan. Kaya tayo nakangibit. At pag tayo namatay at ang nasa paligid naman ay natutuwa, masama rin pangitain yon. Ibig sabihin, hindi naging maganda ang ating buhay. Parang sinasabi ng nakapaligid, mabuting ang namatay na siya. Ganon ang kahulugan noon. Kung nung tayo isilang, tayo umiiyak, ang nakapaligid sa atin ay nakangiti, sana pag tayo namatay, tayo naman ang nakangiti at ang nakapagpaligid sa atin ay umiiyak. Yan ay nangangahulugan laang malugod nating tinatanggap ang ating kamatayan at ang mga nakapaligid naman sa atin ay nanghihinayang at tayo'y mawawala na. Tayo na naging mabuting tao. Si San Juan Bautista, sinasabi dito, magiging ano kaya
ang batang ito, magiging ano kaya? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Naging ano si Juan Bautista? Siya ay naging pagpapala sa kanyang magulang, sapagkat nang siya isilang ni Elizabeth, iniligtas ng Panginoon si Elizabeth sa kahihiyan, sa kadustaan. Sapagkat para sa mga Hudiyo, pag ikaw ay walang anak, ikaw ay hindi pinagpapala ng Diyos. Wala kang blessing sa Diyos. Kasi ang mga anak ay blessing. Pag wala kang anak, nakakahiya. Sa pagsilang ni Juan Bautista, iniligtas ng Diyos si Elizabeth sa kadustaan, sa malaking kahihiyan. Si Juan Bautista ay naging pagpapala sa kanyang pamilya, magulang, at sa buong sambayanan na. Sana tayo rin maging pagpapala tayo. Huwag tayong lagi na lang nagmamayabang, nagmamataas. Ganyan ang marami sa atin. Laging ang hinahangad ay maitaas ang sarili. Tingnan ninyo ang sinabi ni Juan Bautista. Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo? Ngunit siya'y darating na kasunod ko. Bagamat siya'y napapagkamalang Mesiyas na darating, talagang itinanggi niyang hindi siya si Kristo. At hindi nga siya karapat-dapat magkalag ng tali ng panyapak ni Jesus. Punong-puno ng kababaan ng loob. Ito sana ang matutunan natin. Una, maging pagpapala tayo sa komunidad. At para maganap yon, mangyari yon, ano mang ginagawa natin, naglilingkod man o hindi sa simbahan, panatilihin natin ang kababaan ng loob. Huwag tayong lagi na lang nagmamataas. Laging gusto'y siya ang unang babatiin. Laging gusto'y maitaas ang sarili, mapuri ng tao. Hindi gayaan si Juan Bautista. Siya'y talagang nagpakababa. Hilingin natin sa Diyos sa ating pagninilay na ito ng pagsilang ni Juan Bautista. Matularan natin ang kababaan ng loob ni Juan Bautista at tayo'y maging pagpapala sa ating komunidad. Magsitayo tayong lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan,
sa pagkabuhay na maguli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Sa tulong ng pagdalangin ni Juan Bautista, lakas loob nating idulog sa ating Amang mapagpala ang ating kahilingan, at sa bawat kahilingan ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang inang simbahan ay patatagin ng Espiritu Santo upang kanyang maipangaral ang awa, pag-asa at kaligtasan, dulot ni Kristo sa sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway itaguyod ng mga bansa ang ganap na pagkakaisa at kapayapaan, at tugunin ang pangunahing pangangailangan ng mga pamilya at taong lubhang apektado ng mga kalamidad, kahirapan at karahasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang mga naliligaw ng landas dahil sa baluktot na pagpapahalaga, pagkagumon sa masasamang bisyo at pagmakamakasarili ay liwanagan ng banal na Espiritu upang muli silang makabalik sa daan ng katuwiran at kabutihan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa tayo ay mamuhay sa kabutihan at kabanalan at maakay natin ang kapwa sa pamumuhay na mapagpakumbaba tulad ni San Juan Bautista. Ang pag-ibig nawa ng poong may kapal ay konkreto nating maipahayag sa pagpapupondong batangan. Magbunga nawa ang kabanalan ng sambayanan, ang Pastoral Visit 2024, at marapati nawa ang ating intensyon sa misa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Mapagpalang Diyos at aming Ama, sa tulong ni San Juan Bautista at sa iyo na ring pagkahabag, dinggin mo po at paunlakan ang aming pagsamo, mga kahilingan namin, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Papuri-puri ka, Diyos Amang lumikha sa sanlibutan, sa iyo pong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Papuri-puri ka, Diyos Amang lumikha sa sanlibutan, sa iyo pong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay, mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa. Ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin tayong lahat upang ang pag-aalay nating ito ay maging kalugod-lugod sa ating Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin o mga ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. O Diyos, Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang mga alay naming dito inihahanda sa iyong mga hapag ng banal mong dambana. Ngayong nagdiriwang kami ng parangal na nakatakda sa dakilang kapistahan ng nagturong darating at narito na nga si Jesucristo na aming Panginoon magpasawalang hanggan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Dinadakila namin ang pagtatalaga sa pinili mong sa Kanya'y nanguna ang tagapagbinyag na si San Juan Bautista. Sa lahat ng isinilang, siya'y iyong itinangi at sa ligaya ng marami, siya ay naging sanhi. Bago pa siya iluwal, kanya nang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa lahat ng propetay, siya lamang ang naghayag na narito ang korderong sa lahat magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumanap sa nagpabanal sa tubig at nag-utos magbinyag na tapat niyang pinanindigan kahit dugo niya'y dumanak. Kaya naman, Ama, kaisa ng mga anghel, lahat kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. O Diyos, Ama naming banal, kayo po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng inyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na tinapay at alak na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ating ipagbunyi ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan namin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. O Diyos na aming Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristong iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo, Ama, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat
dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang patuloy pang nabubuhay at naglalakbay sa daigdig na ito. Puspusin mo sa pag-ibig kaming lahat na nabubuhay pa, kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin naman ang aming mga magulang, kapatid at mahal sa buhay na namatay na, taglay ang pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos at ni San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang pagpupuri natin sa ating Ama sa Langit at bilang paghahanda na rin natin sa pagtanggap kay Jesus sa banal na komunyon sa sakramento ng pag-ibig, awitin natin ang panalangin itinuro niya sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Hati-hadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin, Panginoon, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan araw-araw. Patawarin kami sa kasalanan. Ilayo kami at iligtas sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagdating ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo, Panginoon, ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Lahat tayo magbatian at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang ating Panginoong Kristo, ang Diyos na nagkatawang tao, sa sinapupunan ni Mahal na Birheng Maria, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ngayon naman, siya'y nasa anyo ng alak at tinapay, sa kapangyarihan din ng Espiritu Santo. Mapapalad ang nagsisikap na sa kanyang buhay, maging siya'y kinatutuwaan, dahilan sa kanyang pagkasilang. Nananalig ngayon sa presensya ni Kristo at tumutugon sa paanyayang siya'y tanggapin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. O Diyos, Ama naming mapagmahal, kami pong nagsalo sa piging ng kordero ay dumadalangin na ang iyong sambayanang nagagalak sa pagsilang ni San Juan Bautista ay kumilala nawa sa ipinangaral niyang darating na gumanap ng aming panibagong pagsilang. Si Jesucristo na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Ang ating pong second collection ay ating pong inilalaan bilang pagtulong at pagsuporta sa mga gawaing pamparokya. Magsitayo tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Dito nagtatapos ang ating pagdiriwang. Sikapin natin ngayong isabuhay si Jesus at yung mga aral na ating tinanggap. Salamat sa Diyos.
Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwal ka